Kasunod ng taas presyo sa petrolyo, nagmahal na rin ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Live mula sa Quezon City, nangunguna sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, ano ng produkto na nagmahal? Nako, Jiggy, tama ka. Nagtaas na nga ang presyo ng ilang klase ng gulay, pati na rin isda at karne. At sabi ng Department of Agriculture ay mukhang sa mga susunod na araw ay may iba pa mga items sa tataas na rin ang presyo. Base sa monitoring ng Department of Agriculture sa San Andres Market na maliit lang naman kumpara dito sa Mega Q-Mart at siguro sa Balintawak Market, ay tumaas na rin ang presyo ng bawang sa 160 pesos mula sa 148 pesos noong nakaraang linggo. Ang sibuyas ay 140 pesos na mula sa dating 113 pesos. Ang sili, 200 pesos mula sa 171 pesos. Tumaas na rin ang presyo ng kamatis, talong at carrots. Samantala, Jiggy, tumaas na rin ang presyo ng kada kilo ng galunggong. Mula sa dating 260 pesos ay nasa 300 hanggang 400 pesos na ang kada kilo nito. Bahagyan tumaas din ang presyo ng liempo na nasa 370 pesos hanggang 380 pesos mula sa dating 340 pesos. Pakinggan natin ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yung movement nga ng goods from the farm to consumption area o to sa processing area, may epekto rin yan. Ang issue is how long this problem will persist. Any cost doon sa movement ng goods, lagi nila pinapatong sa final price ng product. Jiggy, asahan na rin daw natin na tataas ang presyo ng bigas siguro sa mga susunod na linggo dahil kadalasan daw talaga ipinapasa sa mga mamimili yung transport cost o yung gastos sa paghahatid ng supply nito sa mga pamilihan. Jiggy. At Gerard, nakita na yan na yun nga, yung transport cost, tataas o ikakarga sa mga gulay, halimbawa prutas na i-deliver. So, meron bang subsidiya halimbawa yung DA na ipamimigay para doon sa, yung sinasabi niyang source pa lang, tumataas ng presyo doon pa lang? Tama, Jiggy, in the next week o in the next 2 weeks ay sisimulan na ng DA yung pamimigay ng 3,000 pesos na fuel subsidy sa mga mangingisda. At sa susunod na buwan naman sa Abril ay yung 5,000 pesos na subsidy para sa mga magsasaka. Pero lilinawin lang natin ito, hindi lahat ng mga magsasaka at mangingisda ay makakuha nito. At ang makakuha lang talaga nito ay yung mga may bangka at yung sa mga magsasaka naman yung may mga traktora, may mga harvest facilities na ginagamitan ng langis. Ang goal dito, Jiggy, ay mapababa yung production cost para yung final price kapag binenta na sa mga palengke, mas mura itong mga products na ito. Tinitingnan rin ng DA yung pagbibigay ng hiwalay na ayuda para naman sa fertilizer at isa pang option din ay yung pagde-designate ng maximum suggested retail price o MSRP sakaling may makita silang nananamantala na nga dito sa sitwasyon. Jiggy. At Gerard, yung mga eksperto, yung mga ekonomista, anong tingin nila sa pagtaas ng bilihin? Jiggy, nakausap natin ang Ibon Foundation at ang sabi nila, kung ngayon pa nga lang o bago pa lang nagtaasan ng presyo ng langis, nagreklamo na yung mga consumers, ang mga mamamayan, lalo pa raw mababawasan o baka nga mawala pa yung purchasing powers ng mga Pilipino. Ang estimate daw kasi na halaga ng pangangailangan ng mga Pilipino sa bawat araw ay nasa 1,200. Pero sa mga probinsya, ang average na minimum wage ay nasa 500 pesos lang o a little over 500 pesos. At dito naman sa Metro Manila ay mahigit 700 pesos lamang. Pakinggan natin ang pahayag ng Ibon Foundation tukol dyan. Medyo nakabahala yan kasi kung kulang na ngayon ang sahod, lalo pa kung meron inflation sa mga taas na buwan. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Jiggy Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.